Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Kaya daw Iglesia ni Cristo ang opisyal na pangalan ng Iglesia ay dahil nasusulat sa aklat ng Roma. Desisais ayon ang pangalan na pinangbati sa lahat. Yun ba ang sinasabi ng Biblia na may opisyal na pangalan ng Iglesia? Panoorin na natin ang pagpuna ni Brad Ellie sa Samahang Iglesia ni Cristo. Nangyayari personal. At yun nga si Ginoong Manalo. K yan ha, K. Tingnan nyo sa inyong mga TV screens. K, halatang K. Pero, bandang huli ginawa po nilang C. Sabi ko nga sa dahilang sila na lang ang nakakaalam. Ating aalamin sa Biblia ngayon kung totoo ang kanilang paniniwala na yung Iglesia ni Cristo siyang opisyal na pangalan ng iglesyang nasa Biblia. Kasi ang claim nila, yun ang opisyal na pangalan. At gusto kong basahin sa inyo ang kanilang pasugo. Dito po sa issue ng pasugo ng Hulyo 1977 sa page 27, ganito ang ating mababasa. Nararapat tawagin ang katawan sa pangalan ng ulo. Kaya katawan ni Cristo o Iglesia ni Cristo. Ito ang opisyal na pangalan na ipinangbati sa lahat. Roma 16:16. Pansinin niyo mga Iglesia ni Cristo, pati mga ministro. Huwag naman kayo mabulag sa laki ng sweldong tinatanggap nyo ha. Ibuksan nyo ang inyong mga mata. Dito, I'm inviting your meticulous attention. Ano yung nakasulat dito? Kaya raw nararapat na opisyal na pangalan ay Iglesia ni Cristo. Sapagkat, ito raw ang pangalan na ipinambati sa lahat. Roma 16:16. Basahin nga natin ang Roma 16:16. Kung ang nakalagay dyan yung pangalan na opisyal ipinambati sa lahat yung pangalang Iglesia ni Cristo. Pasa po tayo. Pakinggan nyo. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ayun. Sabi ni San Pablo, nagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Sa mga tweet, hindi naman yung iglesia ni Cristo pangalang ipinambabati. Hindi yun Kundi, ang sabi sa Biblia, naman nakalagay itong pangalang ipinambabati, mayroon ba? Kaya itong mga ito kung magpakahulugan sa Biblia, malayo pa sa impyernong luma yung kahulugan Bakit? Isipin mo, nagbatian kayo ng banal na halik. Ano ang ipinambabati? Hindi naman pangalan ng ipinambabati Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. May mga iglesia ni Cristo na tinatawag ni Pablo, mga iglesia ni Cristo, bumabati sa mga taga-Roma. Ngayon, kayong mga taga-Roma, kayo, magbatian kayo ng banal na halik. May bumabati sa inyong mga iba pa. Sino yun? Yung lahat ng mga iglesia ni Cristo. Tanungin natin ang Biblia. Ano ba ang ipinambabati talaga ng mga kapatid doon sa tunay na iglesia sa unang panahon? Ano ba pinambabati? Pangalan ba o banal na halik? Agaya nung bumabati yung mga sa mga taga-Roma, binabati sila ng banal na halik ng mga iglesia ni Cristo. Sino ba yung mga iglesia ni Cristo na yon na bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma? Pakinggan nyo muna, punta natin sa Galacia 1:22. Ganito ang nakasulat. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ayun. Yung palang mga iglesia ni Cristo, pawang kay Kristo, nasa Judea pala yun. Yung mga nasa Judea na yon, na mga iglesia ni Cristo, pawang kay Kristo, yun ang bumabati sa mga taga-Roma. Ano ba pangalan ng mga iglesia ni Kristong nasa Judea na yon? Pakinggan nyo sa unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad
sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Alin ho yung nasa Judea? Yun ang iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kaya sa Biblia ang nakasulat iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Yun ang mga bumabati na mga iglesia ni Kristo sa Roma. Alin na ipinambabati? Banal na halik. Hindi mo pangalan ng ipinambabati kagaya ng paliwanag ng pasuko. Ay, meron po ba tayong patutuo na hindi lang sa mga taga-Roma utos yung magbatian ng banal na halik, kundi sa mga iba't ibang lugar ng mga Kristiyano noong una, talaga nagbabatian sila ng banal na halik at ang ipinambabati, banal na halik at hindi pangalan na Iglesia ni Kristo. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Korinto, kapitulo 16 at versikulo 20. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid, kayo'y magbatian ng halik na banal. Alin ho ang sinasabing pagbabatian nila? Magbatian kayo ng halik na banal. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Doon sa unang Korinto. Sa ikalawang Korinto, meron pa isa. Pakinggan nyo. Na talagang banal na halik ang ipinambabati, hindi pangalang Iglesia ni Kristo. Magbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Ayun. Sabi sa Roma, sa ikalawang Korinto, kapitulo 13, versikulo 12, magbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. O, paano ngayon ito? Tignan nyo nga sa inyo mga TV screen kung hindi kayo kuha nitong nakasulat na ito. Ulitin ko, ho. Kaya, katawan ni Kristo o Iglesia ni Kristo. Ito ang opisyal na pangalan na ipinangbati sa lahat. Roma 16:16. Meron ba tayo nabasa sa Roma na opisyal na pangalan yun na ipinangbati sa lahat? Ang ipinapambati, banal na halik. Pati nyo, kung magliligaw talaga sa taong ministro, pwede. Kung hindi ka magsusuri, maliligaw ka. Pero patutunayan mo natin sa Biblia, yung paniniwala nila na kung yun daw ang ipinambati sa lahat, yung pangalan Iglesia ni Kristo, yun ang opisyal na pangalan. Umpisahan mo natin yung kaulugan ng opisyal na pangalan. Kayo, tatanungin ko, hindi ba meron kayong nickname? Hindi ba lahat ng tao may palayaw? Yun ba opisyal yung pangalan? Hindi tinatanggap sa korte yun. Ang opisyal yung pangalan as a person, alin? Yung nakalagay sa inyong birth certificate. Tama po ba ako o hindi? Kung mali ako, di sumutumuto. Sigumigaw kayo. Wala ho, hindi ho kayo mag-aalalang kayo mapapahiya. Kasi pag mali, dapat talaga sigawan yung mali para magising Ha? Ngayon, ang opisyal na pangalan ng isang tao, yung pangalang inirehistro ng tatay niya o nanay niya nang siya ipanganak sa kanyang birth certificate. Ngayon, ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng tao, iyon ang inirehistro niyang pangalan sa Bureau de Comercio o kaya sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, pero kung ang pag-uusapan yung nasa Biblia, tatanungin ko kayo. Sumagot po kayo kung medyo nalalaan nyo. Sa Biblia ho ba, pag inilagay ng Diyos ang pangalan, meron ho bang hindi opisyal doon? Pag sa Diyos galing, pwede bang hindi opisyal? Lahat ho ng pronouncement ng Diyos sa Biblia, opisyal. Bakit ho? Pagka sinabi ng Diyos, tiyak na tiyak opisyal. Bakit? Pakinggan nyo sa Awit, kapitulo 12, ganito ating mababasa sa banal na kasulatan. Versikulo 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Ano ho ang pakilala ng Biblia tungkol sa salita ng Diyos? Ano yan dinalisay na yan ng makapitong pagkadalisay, gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa. Doon itinutulad ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, dalisay approved. Yung salita ng Diyos, proven. Yung salita ng Diyos, wala akong halong kahit anong mali.
Yung salita ng Diyos, walang halong kahit anong kasinungalingan. Tingnan ninyo ang patutuon ng Diyos sa Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid. Kita nyo? Ang lahat ng wika ng salita ng aking bibig, sabi ng Diyos, nasa katwiran. Walang suwail o liko sa aking salita. Kahit isang salita, pagka sa Diyos galing, walang swail, walang liko. Kaya yung salita ng Diyos, hindi kontradiksyon yan eh. Walang swail, walang liko. Sabi ng Diyos, ang aking salita. Ang salita ng Diyos, dalisay na salita. Kaya pagka galing sa salita ng Diyos, opisyal o hindi? Opisyal yun. Galing sa salita ng Diyos na subok at matwid eh. Ngayon. Pero, alam nyo ba mga kapatid na ang Diyos ay may utos tungkol sa pangalan? Palagay mo, napakaraming pangalang nababasa sa Biblia. Sa Biblia, ang katunayan, may mababasa tayo. Roma, 16, mga iglesia ni Cristo or churches of Christ. Nasa Biblia o yan. Wala ho yung iglesia ni Cristo singular sa Roma 16, hindi ho. Nakalagay doon, churches of Christ, mga iglesia ni Cristo. Sa Biblia rin may nababasa sa unang Korinto 1:2. Sa 1:2 po ng unang Korinto, nakalagay ay Church of God. Doon po sa 2 Corinthians 1:1-2, nakalagay doon, Church of God. Nababasa ko yan. Doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, nababasa ho ron, Churches of God, which in Judea and in Christ Jesus. Doon ho sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 1, nababasa ko ron ang salitang the church, unto the church of the Thessalonians, unto God our Father and unto our Lord Jesus Christ. Dalawa naman ang sa kasulat doon, Ama at saka anak. Sa Ama at sa anak. Kaya ito ho napakarami. Doon ho sa 14:33 na unang Korinto, nakalagay naman ho doon yung iglesia ng mga banal, Church of the Saints. Ayan. Doon naman ho sa 12:23 ng Hebreo, nakasulat naman, iglesia ng mga panganay or Church of the Firstborn. Doon sa Gawa 20 at 28, nakasulat naman doon is Church of the Lord, iglesia ng Panginoon. Dito sa saling Tagalog. Pero doon po sa saling English, ang nakalagay sa 20:28 ay Church of God ang nakalagay doon. Diyan makikita nyo, sa Biblia ho, napakaraming katawagan sa iisang iglesyang sinasabi. Ngayon, kung sasabihin po natin na ang bawat salita ng Diyos ay approved, di lahat yan ay opisyal, pwede mo bang minosin ng kahit sino dyan? Lahat ng ipinasulat ng Diyos na yan, hindi mo pwedeng minosin kahit kapiraso. Dakila lahat yan. 130, basta't nakalagay yung pangalan ng Diyos. Dakila lahat yan. 138:2 ng awit. Ganito ating mababasa. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo At magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita
sa iyong buong pangalan. Ayun, pinadakila mo ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Kaya pag nalagay yung pangalan ng Diyos, dakilang bagay, hindi mo pwedeng minosin yan. Kaya, marami hong katawagan ng mga ang iglesyang sinasabi sa Biblia. Tinawag ho sa maraming katawagan. Pero, kung susundan ho natin ang reasoning ng iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, at maghahanap tayo ng official name, sundan natin sila. Pagbigyan natin yung kanilang hilig na humanap tayo ng official na pangalan. Ang makikita kaya nating official na pangalan ay Iglesia ni Cristo? Kung maghahanap tayo, mayroong ganitong turo ang Diyos sa atin. Sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 1, ganito ating mababasa. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguento. Ang sabi ng banal na kasulatan, yun ay kang mabuting pangalan, maigi yung kaysa sa mahalagang ungguento. Pinakikita rito yung halaga ng pangalan. Bakit ho natin pinag-aaralan nito, mga kapatid? Pangalan kasi ang ating tema eh. Naayon naman sa mga born again, hindi ko mahalaga yung pangalan. Kahit ano pa ikaw ang pangalan. Ngayon, kung ikaw naman hindi nag-aaral talaga ng katwiran, parang makatatangay ka, kahit naman ikatawagin mo yan sa Diyos, sa demonyo naman kaya hindi pangalan ang pinag-uusapan dyan. Kung maniniwala ka doon, na hindi mahalaga pangalan. Ngayon, kung hindi pala naman mahalaga pangalan, ba't naglagay ka ng pangalan ng mga anak mo? Kung hindi mahalaga sa'yo ang pangalan, 17 anak mo, walang pangalan. Pagtatawag ka, Hoy! Hoy! Wala, lumalapit. Laro ng laro. Iba naman, mga nakaano. Hoy! Wala rin lumalapit. Bakit? Ayaw mo lagyan ng pangalan Kung di ka ba naman tangay, hoy ka lang hoy. Hindi ba? Kung yung mga animal, nilagyan ng pangalan, tao pa ayaw mo lagyan ng pangalan, tingnan ninyo ang ginawa ng Diyos. Ang unang trabaho ni Adan sa Eden, eto po, babasahin natin sa Genesis Kapitulo 2 at versikulo 19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Kita nyo? Yung itinawag ni Adan, yun ang pangalan nyo. Yung pati yung mga hayop, binigyan ng Diyos ng pangalan through Adam. Kung anong itinawag ni Adan, yun ang naging pangalan nyo. Kaya kung tinawag ni Adan Leon, Leon nga nasa Biblia, Leon nga. Hanggang doon sa araw ng paghukom, Leon pa rin. Hindi napalitan, Leon nga. Ayon. Kaya yung pangalan, ipinaglalagay sa hayop. Tenyo, mahalaga ba ang pangalan o hindi? Mahalaga, miski sa mga anghel, kailangan yung pangalan Kaya nga may pangalan Si Anghel Gabriel, si Anghel Miguel, At pati yung bituin, pinangalanan ng Diyos lahat. Kung sa tao, merong mga bituin, wala pang pangalan dahil sa dami, sa Diyos lahat yan may pangalan. Basahin nun natin. Kanyang sinasaysa ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Kita nyo? Pati bituin, pinangalan ng Diyos. Sa record ng Diyos sa langit, pati bituin may pangalan. May pagkawala nga ng pangalan, sa dahil ng bituin na yun, kung utusan ng Diyos yung anghel doon sa isang bituin, paano makakapunta basta yung kung hindi, walang pangalan? Sana sabi ng Diyos, basta doon ka pumunta. Wala ko ito pangalan. Hindi, pati nga bituin, pinangalanan niya Pati mga hayop, pinapangalanan niya kay Adan Yung luna, pag ang pag-uusap ang iglesia o ang sambahayan ng Diyos, kailangan may pangalan. At ang sabi ng Biblia, yung mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mahalagang ungguento. Anong utos ng Diyos ngayon tungkol sa mabuting pangalan? Pakinggan nyo sa Kawikaan, ganito ating mababasa. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kita nyo? Yung mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Sasabihin nyo, walang kwenta ang pangalan. Pinapipili ng Diyos yan.
kaysa sa malaking kayamanan. Yung mabuting pangalan. At alam nyo, kung pag-uusap yung lahat ng kabutihan, alam nyo ba ang kaisa-isang talagang karapat dapat na tawaging mabuti? Pakinggan nyo sa isang talata ni Lucas, Kapitulo 18, versikulo 19. 19. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Yung Diyos pala, siyang mabuti. Nag-iisang mabuti. Kita nyo? Kaya yung sasabi-sabi ni Kibuloy, Jesus Christ, the name above every name. Oh, tama yun. The name above every name on earth. Tama yun. And on the earth, in the earth to come. Tama pa rin yun. Pero, merong mas mabuting pangalan doon. Si Kristo may sabi. Anong sabi ni Kristo? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa. Ang Diyos. Talo ka, no, kay Biloy? Si Jesus Christ may sabi nun eh. Na walang mabuti kundi isa. Ang Diyos. Ayaw nga siyang patawag mabuti. Ngayon, yung hindi mo naman naiintindihan, sabihin mo, bakit? Masama ba si Kristo tayo patawag na mabuti? O, tingnan ninyo. Yung mabuti, ayaw ni Kristong i-attribute kahit kanino kundi sa Ama niya. Mabuti. Oh, si Kristo, mabuting pastor. Tama o hindi? Kung nasa Biblia, ako ang mabuting pastor. Ha? Si Kristo, mabuting anak o hindi? Mabuti. Pero pag inalis mo yung pastor, inalis mo yung anak, mabuti lang ang ititira mo, hindi bagay sa kanya yon. Kasi isa lang ang kinaukulan nun, yung Ama. Kasi lahat ng buti sa kanya galing eh. Nakuha niya ang punto nun, mga kapatid. Sa tao, pwede mong ikapit ito eh. Halimbawa, mabuting asawa si kapatid na Gloria. Mabuting asawa. Alisin mo yung asawa, gawin mo mabuti, bawal yon. Ayaw ni Kristo nun. Isa sa doktrina ni Kristo, huwag nating itatawag itong salitang ito kahit kanino kundi sa Diyos. Bakit? Iisa lang talaga ang mabuti na pinanggalingan ng lahat ng kabutihan, yung absolutong mabuti na hindi mo na kailangan duktungan pa. Siya yon, ang Ama sa langit. Nakukuha niyo ang punto ron, mga kapatid. Kaya kung naghahanap ka ng pinakamabuting pangalan, siguro ang pinakamabuting pangalan ng iglesia, yung may pangalan Diyos. Di ba? Yun ang mabuti sinasabi ni Kristo eh. Kaso itong iglesia ni Kristo, Kristo lang, wala pang Jesus. Alam niyo, maraming lilitaw na bula ang Kristo, walang Jesus, ha? Pakinggan niyo, 24:24 ni Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. May Jesus ba? Wala. Bula ang Kristo sinasabi. Kaya may Kristo rin ang sabong eh. Kung basta kay Kristo ka lang kung anong Kristo yan, ha? Maraming sinasabi, lilitaw mga bulaang Kristo. At mga bulaang propeta. At magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Kita nyo? Ililigaw nitong mga bulaang Kristong ito. Kaya ako paniwala ko, hindi mahusay pumili ng pangalan si Mr. Manalo. Biro mo, Kristo, walang Jesus. Tapos, wala pang tatay. Walang ama eh. Samantalang yung nasa Biblia, may ama eh. Basahin natin. Sa ikalawang Tesalonica 1:1. Pakinggan nyo. May tatay yung nasa Biblia eh. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Yung sa mag-ama, yung iglesia. Tingnan ninyo sinasabi sa Biblia, sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. O, paano mo sasabihin ngayon yan na hindi mahusay masyadong pumili ng pangalan si Mr. Manalo? Dahil kung sino pa naman yung pinakaisang napakabuti sa lahat, yun ang winala niya sa kanya iglesia, hindi niya pinansin yun. Ang totoo, sabi ko nga, kung haamunin ko ang iglesia ni Kristo, paramihan ng mababasa sa Biblia, talo na yung kanilang aral na ito eh. Ito raw ang opisyal na pangalan. Kung paramihan ng mababasa sa Biblia mas marami ang iglesia ng Diyos eh.
Magbilang kayo. Galacia 1.13, Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 15.9, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 1.1, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Ikalawang Korinto 1.1, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 10.32, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Ang dami po. Sa dami nga, hindi ko na matandaan yata lahat biro mo sa dami na yun Iglesia ng Diyos ang napili mo isa-isa pang banggit mali pa ang pagkakasulat nyo. Ang nasa Roma 16.16, hindi Iglesia ni Cristo. Ang nasa Roma 16.16, mga Iglesia ni Cristo. Sa Ingles, Churches of Christ. Yun ang napili nyo, mali pa ang aplikasyon. Plural pa. Paano magiging official na pangalan yung plural? Sige nga, yung nakakaintindi ng grammar, mga Amerikano, mga abogado, mga huwes, paano magiging yung plural official na pangalan? Isipin nyo. Kaya ano sabi sa akin ng pastor? Teka, sa Biblia, meron din nakalagay, mga iglesia ng Diyos. Plural din kung makabasa ka ako singular. Sabi naman nung isa namang, sabi naman nung born again, yan naman singular ka. Ano naman small letter naman, hindi official na pangalan yan. Tinanong ko kung abasa ako ng capital letter. Hindi ba? Basahin sa Biblia nyo. Pagkinin nyo, Iglesia ng Diyos, capital letter. Ikalawang Korinto 1.2, capital letter. Iglesia ng Diyos na mga kay Kristo Jesus, mga naging ni Kristo Jesus. Alam nyo sa Biblia, mga kapatid, kung isyal na pangalang kukunin mo, Biblia, pumili ka Maganda, kung marami kang pagpipilian, ang piliin ka talagang dinuot na ng buong katotohanan. Iglesia po sa mag-ama. Kaya Church of Christ, Churches of God, which in Church of God. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kaninong pangalan iingatan? Napansin nyo? Ulitin mo natin. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kaninong pangalan iingatan? Sa iyong pangalan, ingatan mo sila, amang banal. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Kaya nga, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Bakit? Kasama yun iingatan sa pangalan ng Ama, tapos, yaong mga ibinigay mo sa akin. Kaya sa pagkakasulat ng mga apostol, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang lahat ng bagay iyo, Ama, at yung iyo, akin. Ibinigay mo sa akin. Kaya nga, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa talagang takbo ng katwiran, alin ang mas katama-tamaan? Yung Iglesia ni Kristo o yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Siyempre, mas maganda na yung kumpleto, no? Sa Ama, sa Anak. Kasi kung Iglesia ka lang ni Kristo, ayaw mong lagyan ng anak. Ngayon, si Peralta naman, Iglesia lang ng Diyos, ayaw na lagyan nung kay Kristo Jesus. Anong tawag ng Biblia ron? Pakinggan nyo sa unang Juan 2.22. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sino? Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sino ang Antikristo? Yung tumatanggi sa Ama at sa Anak. Para wag kang Antikristo, tanggapin mo yung Ama, tanggapin mo rin ang Anak. Di ba? Pag tinanggap mo ang Anak, tanggapin mo pati Ama. Hindi ka Antikristo. Sino ikaw sinungaling at Antikristo? Yung tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kaya, pagka ang iyo lamang ipinangaral, yun lang Kristo, Antikristo ka. Pag ipinangaral mo naman yun lang Ama at walang Kristo, Antikristo ka rin. Para hindi Antikristo, ipangaral mo pareho. At ang tunay na pangalan ng Iglesia na katunay-tunayan yung nasa Ama at nasa Anak. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 14.1 ng Apokalipsis. Basa tayo. At tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 100 at 44,000 may pangalan niya. At pangalan ng kanyang Ama
na nasusulat sa kani-kanyang noo. Ano ang isinulat? Pangalan niya, nung kordero, at pangalan ng kanyang ama, nasusulat sa kani-kanyang mga noo. Kaya alam nyo, ang ipinatatanda ni Kristo sa tao, pangalan niya, pangalan ng tatay niya, hindi siyang mag-isa lang. Ito si Kibuloy, the name above every name. Di tayo tutul doon. Kaibigan tayo dyan, Mr. Kibuloy. Pero to claim na yan ang ang kaabso-absolutahang pangalan, mali ka. Bakit? Basahin natin yan. Yung batayan ni Kibuloy. 4, 10 hanggang 2 silang gawa. Kapirasong patikim kay kaibigang Kibuloy. Eto, babasa tayo. Basa. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ang taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya Ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Kaya pag ang pag-uusap kaligtasan, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas. Pero pag ang pag-uusap kadakilaan, sino mas dakila? Yung ibinigay o yung nagbigay? O dapat mong tandaan yung nakasulat doon, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao. Di meron pa palang nagbigay. Kung yung pangalan nung ibinigay, makakapagligtas na. Di lalo naman yung pangalan nung nagbigay. Marunong ka ba ng logic, Mr. Kibuloy? Sige, pag-usapan natin. Isipin mo lang. Baka sakali, mabuksan ang pag-iisip mo Di ba? The name above every name, di naman ako tutol. On earth. And on the earth, in the earth to come. Pero, meron nagbigay ng pangalan na yun, na Jesus Christ. Yung Yahshua Messiah. Yung Yahshua. Meron at yon ang Ama ng ating Panginoong Jesus. Kaya nananatili pa rin kadaki-dakilaan yung Ama. Ano katunayan? 15 at 24 ng unang Korinto. Ganito po ating mababasa. Hanggang 27. Kung magkagayoy darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung maggagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sino kataas-taasan? Soberano ng buong universo. Si Kristo ba? Maling paniniwala yun. Ang kataas-taasan yung nagbigay nung Kristo, pati yung kanyang pangalan, at yun ang Ama. Sapagkat pagkatapos na pasukuin ni Kristo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, maliwanag na ang wikang itinangi, yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Kasi kung sumuko man kay Kristo lahat ng bagay, ang Ama may kagagawang lahat ng bagay sumuko sa ilalim ng paa ng kanyang anak. At ang sabi, kung dumating na yung wakas, ibibigay na ng anak yung kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa Ama. Pagka nalipol na niyang lahat ng paghahari, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang talampakan. Pero pag naganap na yon, itong anak rin pasusukuin ang nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Ama, ang Diyos, ay maging lahat sa lahat.
Kaya kung meron man pagkatangi-tanging, pagkataas-taas na pangalan, ha? Mataas pa sa langit, yung Ama, yung Diyos. Oh? Yung kinikilalang Ama ng ating Panginoon Kristo. Doon nagkamali si Ginoong Kibuloy. Sa bagay, marami naman talaga siyang mali. Yun lang kanyang ikapo, maling-mali. Biro mo mas matindi pala si Mr. Kibuloy sa Abuloy. Alam mo kung bakit? Ganito sa Diyos, sa Israel, utos sa ikapo. Tama ho yun. Sa Israel, utos yung ikapo. Pero hinihingi ng Diyos, ikapo lang. Yung mga anak ni Levi, babahagi na nung 11 tribo ng kanilang ikapo. At ngayon, yung natanggap naman ng mga anak ni Levi na ikapo, di 11 yun, tribo, magbibigay sa kanila na ikapo, sa makatwid, magiging 110, ano? Dahil 11 na ikapo. Yung ikapo nun, 10th of the 10th, ibibigay naman ng anak ni Levi sa Diyos, susunugin yon. Yan. Ngayon, si Mr. Kibuloy, iba pala, ganito pala sa kanya. Yan ang ikapo sa Diyos yan. Kaya kung kumita ka na 100, agad sa Diyos yung 10. Binigay mo na kaya sa Diyos. May natira sa yung 90. Yun palang ang iyo. Biro yung negosyo yan, ano? Ang lakas, biro mo yung 10, bibigay mo na agad Doon sa 90, sasabihin niya, bagay, kung di mo naalala ang Biblia, matatangay tayo. Oo nga naman, ano? Yung ikapo sa Diyos yun. Sa makatwid, yung 90 ang iyo. Diyan ka ngayon kumuha ng parang ibibigay mo labo. Kasi, yan pala ang masasabi mong galing sa'yo dahil yung ikapo talaga sa Diyos yun. Lakandang philosophy yan, ano? Pero wala ako sa Biblia yun. Wala ako sa Biblia. Basta ang hinihingi sa Biblia, ikapo. Pakinggan nyo sa 7 ng Ebreo. Talagang maganda focus na mga pastor ng demonyo, no, mga kapatid. Pakinggan nyo sa 7:5 ng Ebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Kanino kukuha? Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ayun. Saan ho kinukuha yung ikapo? Doon sa mga kapatid ng mga anak ni Levi. Yun nga yun, 11 angkan. Kasi there are 12 tribes of Israel. The 11 tribes were given their share in Canaan or in the promised land. Meron silang kanya-kanyang parte ng lupa, pwede sila maghanap buhay. Pero yung 12 angkan yun, ang angkan ni Levi, walang parte ng lupa dahil hindi naman sila po pwedeng magbungkal ng lupa dahil sila yung mga saserdote na mangangasiwa ng paglilingkod ng mga Israelita. Kaya sila hindi binigyan ng Diyos ng hanap buhay sa lupa. Wala silang hanap buhay sa lupa. Sila mangangasiwa ng paglilingkod. Pagka maglulupa pa sila, maaabala yung kanilang tungkulin. Kaya hindi sila binigyan. Ngayon, para sila magkaroon ng subsistence o ikabubuhay, inutusan naman ito 11 tribo na yung ikapo ng maaanin nyo sa lupa, bibigay nyo naman dito sa mga anak ni Levi. Yon ang batas ng ikapo na ginukuha ngayon at ginagaya ng mga pastor nang sila raw born again. Tanong ko sa inyo, mga anak ba kayo ni Levi? At yung bang natanggap nyo ikapo, yung 10 ng ikapo, sinusunog nyo ba o binubulsan nyo lahat? Ayan, sagutin nyo yan sa mga miyembro nyo, nakikinig ang mga miyembro nyo, maliban na lang kung pinagbabawalan. Yung isang miyembro, huwag kayo makikinig kay Soriano, madidimang pusis kayo. Sabi raw ng miyembro, sino ba yung kay Soriano? Galit na galit yung mga ministro namin doon. Sabi raw ng isang miyembro, pakinggan ko nga ika, pinakinggan. Papakinig na, bautismo na nung 1 buwan. Bisa nyo? Kaya nga, nakakatulong yan. Sige, sabihin nyo sa mga membro nyo, huwag makikinig sa akin. Lalo namang makikinig yung mga yan. Hindi ba ganyan ang tao, no? Kung alin yung binabawal mo, yun ang kinakalikot. Hindi ba totoo? Yung bata lang, ito mo. Alam, huwag mo sisilipin yan. Masama, nagkakaroon ng curious ano yung tao, yung bata. Bakit kaya ayaw, ba't ayaw pasilip mo? Kasi silipin ka. Yan. Ganyan lang nangyayari sa mga miyembro nyo. Ayaw yung pakinigin, lalong nakikinig ngayon. Tandaan nyo, lahat ho kayo nakikinig sa dating daan, ipasa nyo sa ibang tao na mayroong programa na tumatalakay ng lahat ng pandalay at kalukuhan sa relihiyon para mabuksan ang isip ng ating mga kapwa. Tulungan nyo po kami.
tulungan nyo kami mga kapatid, ipasa nyo sa iba. Alam nyo kasi, kapos lang tayo sa fans, ayaw ko kasi kumuha ng abuloy na wala sa Biblia. Sa bagay, kung ako rin nang hihingi na ikapono, dadai rin pera natin, ano? Tapos nga, dadagdagan mo pa nung bukod sa ikapo, may love offering pa, may prayer request pa, ha? Tapos meron pang tanging handog. Meron pang tanging handog. O, lagyan naman natin yung ating katangi-tangi ang handog. O, di, paramihan ng apple yan, di payamanan din kami, ano? Kayo na lang, kung ano pinag-i-invento nyo, wala sa Biblia yan eh. Kaya, karamihan ng aral nila, mali eh, liko. Wala kasi sa Biblia eh. Wala sa Biblia aral. Yun lang pangalan eh. Kung talagang katama-tama ang pangalan ng kukunin mo, meron pa bang tatama doon sa iminarka sa noo ng 144,000 na unang bunga ng kaligtasang ipinangaral ni Kristo? Sabi ni Juan, nakita ko ang kordero nakaupo sa nakatayo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Kasama niya ang 144,000 na may pangalan niya at may pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanilang mga noo. Kung totoo ang sinasabi ng ibang born again, si Kristo, siya rin ang ama, siya rin ang anak. Bakit nung itatak yung pangalan, dalawa yung nilagay? Ba't hindi isa na lang? Sagot! Bakit sa katapusan ng lahat ng bagay? Bakit sa katapusan ng lahat ng bagay ipinakita yung naligtas nilagyan sa noo ng pangalan ng ama at ng pangalan ng anak sa kanilang noo? Sapagkat talagang may ama at may anak. Iba ang kalagayan ng anak sa ama. Bagaman sila'y parehong Diyos, iba yung ama, iba yung anak. Sabi ni Kristo, ang aking ama, layong dakila kaysa akin. Ito naman mga oneness eh. Siya na rin yung ama. Siya na rin yung anak. Ha? Siya na rin pala yun. Ba't naman nung sinana sa krus eh, Ama ko! Ama ko! Nakatingala pa. Sana hindi yung muko na lang. Bakit mo ako pinabayaan? Siya na rin pala yun. Tingala pa. Napaka-artista naman ng Kristo. Siya na rin pala. Kinakausap niya may sarili niya. Nung maglalalang ng tao, lalaki natin ng tao, kahit sa akin na lang. Siya pala rin yung ginagawa. Ang ginamit ay ating. Hindi marunong mag-grammar yung Diyos mo? Siya lang palang mag-isa. Yun yung sabi ng Juan, siya lang mag-isa. Sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Understood, may kausap, ano? Sabi ng Juan, siya rin daw yun. Ganun pala, sana sinabi niya, hoy, lalangin, di pwedeng natin. Pag sinabi mong natin, di marunong ng grammar, ano? Hoy, lalangin mo tao, ha? Ako rin ikaw. Mahirap i-reconcile. Wala na sa grammar, wala pa sa katotohanan. Magkausap na, mag-ama yun eh. Mag-ama, yung magkamukhang mag-ama, magkalarawan. Sapagkat si Kristo ang tunay na larawan ng Ama. 1:15 ng Kolosas. Basahin niyo sa inyong Biblia. Si Kristo ang kawangis ng Ama. Hebreo 1:3. Kaya ang kausap ng Ama, yung kawangis na kalarawan, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating kawangis, ayon sa ating larawan. Si Kristo yun. Silang dakilang gobernador ng buong santinakpan, ang Ama at ang Anak. Kaya maging sa iglesia, ang inilagay na pangalan at isinulat ng mga apostol sa Ama at sa Anak. At kung ang pag-uusap ay opisyal, wala nang mas o-opisyal pa dun sa dalawang pinakadakilang kapangyarihang soberano ng sangkasinukuban. Ayan ang dapat nating makita. Yan po ang gusto kong ipaalam sa inyo na opisyal. Yan ang opisyalan. Ngayon, yan bang iglesia na yan na kinapitan ng pangalan dala-dalawa? Pero mo makapangyarihang pangalan, kinapit niya sa iglesia na yan, dalawang makapangyarihan. Yan ba may pagkakataong lumubog? May pagkakataong bang matalikod yan? Ha? Pwede ba yan na matalikod? Matalo ng demonyo? Kagaya ng paniniwala ng iglesia ni na yan daw iglesia, totoo, ay natalikod, nalipol na lubos. Kaya ano kailangan itayo uli sa Pilipinas? Kaya re-establishment, kung tawagin nila, re-establishment of the Church of Christ in the Philippines. Titingnan natin yung kahangalan na yan kung totoo sa Biblia yan. Huwag lang kayong bibitiw, titingnan natin
kung totoo na yung iglesia na natalikod. At kung natalikod daw yan, o natalikod, nawala sa mundo, kailangan galing itayo. At ang magtatayo ay si Ginoong Felix Manalo sa Pilipinas, kaalinsabay ng digmaan ng 1914. Doon daw matatayo. Akalkalin natin ang pagtatayo. O? Sino ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? May prueba ba tayo si Mr. Manalo nagtayo? At meron ba tayong katunayan yan hindi sa Diyos kundi kay Manalo? O, abangan nyo sa susunod. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.